Benny Boatwright, hinahanda na para sa Gilas, Pilipinas. Barangay Ginebra Playoffs mode na. Delikado yung mga makakalabang kupunan. Nag-iba na nga ang ihip ng hangin ngayon sa kampo ng Barangay Ginebra dahil habang papalapit ang playoffs, unti-unti na silang nagla-lock-in at yung mga paparating na laro ng Ginebra ay hindi na lang magiging ordinaryong laro dahil mukhang naka-playoffs mode na talaga ang Barangay Ginebra. Sa kasalukuyan nga mga chong, ay kasalukuyan na tayong nasa kalagitnaan ng Commissioner's Cup. At ang maganda nga dito mga chong, ay nasa top 3 ng team standings ang Barangay Ginebra. At napakalaking bagay niyan dahil top 4 teams ang makakakuha ng twice to beat advantage na kanilang magagamit sa quarterfinals. Ibig sabihin, isang panalo lang, pasok na agad sa semis. Kaya naman, yan yung tinatarget na makuha ng Barangay Ginebra. Pero hindi lang standings ang dapat nating tignan. Mas kapansin-pansin ngayon ang pagbabago ng kanilang mindset. Unti-unti na silang mas nagiging agresibo, mas disiplinado, at mas gutom na manalo. Ibig sabihin, nagsishift na sila sa playoffs mentality. At para sa akin mga chong, isa ang Ginebra sa pinakadelikadong team kapag nakafocus, kompleto ang rotation at nasa tamang momentum. At napatunayan na nila yan noon pa. Kapag playoffs na, ibang klase yung Ginebra. Biglang humigpit yung kanilang depensa, mas nagiging organized yung opensa, at mas nagiging clutch sa mga crucial moments. Hindi sila basta-basta natitinag. Kaya naman, every time na pumapasok sila ng playoffs, ay marami ang nagugulat dahil ibang Barangay Ginebra yung nagpapakita. Isa pa sa pinakamalaking factor dito ay si Coach Tim Cone. Alam naman natin kung gaano siya kagaling pagdating sa adjustment, lalong-lalo na sa playoffs. Tuwing elimination round ay hindi tumotodo ang Barangay Ginebra. Kinokontrol lang ni Coach Tim ang kanyang kupunan dahil hindi niya inilalabas agad-agad ang lahat ng kanyang baraha. Kaya naman pag pumapasok ng playoffs ay doon sila bumubuhos at yun nga yung dahilan kung bakit biglang lumalakas ang Ginebra. Marami pang mga 18 na tagong play si Coach Tim Cone at makikita nga natin yan pagpasok nila ng PBA playoffs. Sa ngayon ay tinatarget ng Barangay Ginebra na manatili sa top 4 teams dahil plano nga nilang i-secure ang twice to beat advantage. Kaya naman, asahan nyo na unti-unti na nating makikita yung full potential ng Barangay Ginebra sa kanilang mga susunod na laro dahil napaka-importante nga ng mga yan dahil kailangan na maipanalo yan ng Barangay Ginebra kung gusto nilang makuha ang twice to beat incentive. Pero bukod sa twice to beat, isa pa sa target ng Ginebra ay makakuha ng momentum. Momentum ang isa sa gustong makuha ni Coach Tim bago pumasok ng playoffs. Kaya naman asahan nyo na ibang Barangay Ginebra ang ating makikita dahil talagang naka-playoffs mindset na talaga sila ngayon pa lang. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na naka-playoffs mode na ang Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Benny Boatwright, hinahanda na para sa Gilas, Pilipinas. Ito ngang si Benny Boatwright mga chong ay nagbalik sa PBA matapos magpalit ng import ng San Miguel Beermen. At first game pa lang niya sa San Miguel ay grabe na yung kanyang ipinakitang performance. Kaya naman, nabuhay na naman yung usapin patungkol sa kanyang pagiging naturalized player. At ayon mismo kay Benny Boatwright ay isang hearing na nga lang daw yung kanyang kailangan bago tuluyang aprubahan
yung kanyang pagiging naturalized player. At mukhang handa na nga ito na irepresenta ang ating bansa. At dahil dyan, nalalapit na rin niyang palitan si Justin Brownlee bilang naturalized player ng ating national team. Nakakalungkot man, pero yan ang realidad. Hindi naman na habang buhay kayang maglaro ni Justin Brownlee at nandyan na nga si Benny Boatwright para pumalit sa kanyang trabaho. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Na hinahanda na si Benny Boatwright para sa Gilas. Ano rin yung masasabi nyo na nasa playoffs mode na ang Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.